Nearsightedness, kaya bang maiwasan? I'm Dr. Kali. I'm a clinical and pediatric optometrist and also an early childhood educator. We have to understand ang nearsightedness, madami siyang klase. So, ang nearsightedness, ibig sabihin, you have an elongated eyeball. So, mas mahaba yung eyeball mo compare sa mga tao na walang grado. So, kung ito ay genetics or inborn, hindi na natin ito kayang maiwasan or hindi na ito kayang matanggal. Kapag genetic or inborn ang nearsightedness, we expect every year tataas to habang tumatangkad ang isang bata, kasabay ang paghaba ng eyeball, so kasabay ang pagtaas ng grado. Ang pwede natin gawin is pigilan ang pagtaas ng grado ng mas normal or mas healthy. Pero kung ikaw ay walang grado o walang nearsightedness nung ikaw ay pinanganak at nagkaroon ka ng nearsightedness during your teenager years or adult years, so ibig sabihin yun ay acquired nearsightedness. Paano ba natin nakukuha ang acquired nearsightedness? Isang common way para makuha natin is ang pagkakaroon ng too much near activities. So, kahit ano yung tinitingnan natin sa malapit, we have to remember na nagtatrabaho ang mata natin kapag tumitingin sa malapit. At kapag tumitingin naman tayo sa malayo, ay nagpapahinga ang mata or mas relax ang mata. So, kaya kami, madalas namin sinasabi, avoid near activities, lalo na yung unnecessary near activities. Ibig sabihin, kung hindi siya school-related, hindi siya related sa trabaho, kailangang iwasan. So, bakit namin sinasabi mag-outdoor? Kasi nasa outdoor, lagi tayo nakatingin sa malayo kapag nasa outdoor. At the same time, ang sunlight ay nakakatulong para maprotektahan ang paghaba ng eyeball. So, remember yung 30 minutes na na-engage tayo or nagbasa tayo or nag-cellphone tayo, nag-computer tayo, para mabawi natin yung pagod ng mata sa malapit, kailangan tayong tumingin sa malayo at least 90 minutes para magkaroon ng balance. Hope you learned something. Thank you for watching.